Ito talaga yung gusto ko, guys. Na kapag bumabanat si Mon Tulfo dito nga sa mga Duterte, talagang nandoon yung kurot eh. Nandoon yung nuot at sarap. Kumbaga sa fried chicken, napaka-juicy. Kung bumanat itong si Mon Tulfo, dito nga po guys, sa mga Duterte. Mantakin nyo ha, itong si Mon Tulfo, appointee to ni former President Duterte noong 2018 bilang special envoy to China. Kumbaga, kabaro sila. Talagang dikit ang buto. Hindi naman sa totally dikit ang buto. Kabaro, magkaibigan. Kaya nga hindi na talaga sa akin bago kung tirahin man ni Mon Tulfo itong si PBBM. Kasi unang-una, wala namang naging benefits si Mon Tulfo kay President Marcos. Pero ito guys, so tingnan nyo ha. Tingnan nyo tong article na babasahin ko sa inyo. Tinira niya na naman po. Talagang binakbakan niya. Pak, 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 pishing. Itong si former President Duterte, sabi ni Tulfo, niloloko nyo ang taong bayan. Pinaglalaruan ninyo ang taong bayan. Eh, hindi naman natin masisisi yung taong bayan, Mon Tulfo. Kasi yung taong bayan, ang daming nabubusalan ng pera. 'Di ba? May pera ka, 50 pesos, kapalit ng 6 na taon, boto, lista. 'Di ba? Kaya yung target nila is yung mga mahihirap, mga class D. Kahit gaano man kalaki ang issue mo, if kung may pera ka, pasok na pasok ka. 'Di ba? Kahit bobo ka katulad ni Padilla, basta sikat ka. 'Di ba? Kasi minsan yung mga botante nakabase sa kasikatan, nakabase sa pera, talagang pasok ka. 'Di ba? Diyan magaling itong mga dutae. Anyway, itong issue na binanggit ni Mon Tulfo ay patungkol nga sa tatlong monyo na tatakbo bilang senador sa 2025 midterm national election. Ngayon, basahin natin. Ano yung sabi ni Mon Tulfo? Kung tatakbo ng pagkasenador ang mag-amang Duterte sa midterm election next year, ayon kay Vice President Sara Duterte, parang pinaglalaruan lang nila ang mga botanteng Pinoy. Exactly. Tama ka. And I think they are testing the water. Posible na tumakbo. Once na mag-click itong kanilang pangalan, aantayin nila yung third quarter survey kung nandoon na ba sa top 12 yung pangalan ni Baste, ni Pulong at ni Digong. So far, as of the moment, si Digong pa lang yung nasa top 12 na napapabilang dito nga sa survey. So kapag 'di ba? Sumabay sa Agos yung dalawa, posible na tumakbo yung dalawang monyo din, si Baste at itong si Pulong. Pero yung pinaka-konteksto natin dito, bakit sila tumakbo? 'Di ba? Ayaw na ayaw nila sa dynasty. 'Di ba? Sa magpapamilya na nasa politika. Ayaw nila yun. 'Di ba? Kaya nga noon merong isinulong na anti-dynasty bill. Pero wala namang mga nagpursyo kasi mostly ng mga nandoon nakikinabang din. So ang tanong dito, ano yung layunin mo sa pagtakbo bilang senador? Mangtutol ba sa loob ng Senado? Ano yung gagawin mo doon para makagante sa administrasyon dahil tinitira kayo sa confidential funds ninyo, sa issue ninyo sa West Philippine Sea at sa AJK? Yun ba yun? Ha? Anyway, sabi dito, parang sinabi ni na dating Pangulong Digong na Davao City Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte, sa kanilang mga sarili, kahit anong gawin natin, hawak pa rin natin ng mga botante. Ganun naman talaga eh. 'Di ba? Ganun naman talaga yung ibig sabihin nun. Yung kanilang pagtakbo, ibig sabihin nun na parang sila pa din yung batas, sila pa din yung nakakataas, na lahat kaya nilang pabagsakin, sila lang yung mataas. Well, tingnan natin. 'Di ba kung magki-click? Siguro sa tatlong monyo, si Duterte, si Digong lang ata yung makakapasok dyan. Si Pulong, wala yan. Si Baste, nako, 100% wala yan. 'Di ba?
Anyway, sinusubukan ng mga Duterte kung gaano pa rin sila kamahal ng taong bayan. Kahit wala na ang kanilang patrayak na si Digong sa pwesto. Pero kung mahal ng taong bayan ang mga Duterte, dapat sa survey hindi bumababa si Sara Duterte. Ano yung recent survey ng Publicus Asia? 20% ang idinown ni Vice President Sara Duterte. Isa lamang po yung indikasyon na pumapangit na po ang kanilang imahe. Indikasyon na ayaw na sa kanila ng mamamayang Pilipino dahil nalalaman na ang kanilang mga issue. Nung panahon kasi, hindi talaga sila masyadong mabigyan ng spot sa mga issue-issue kasi mahilig silang mambraso. Kunyari, may lalabas na issue ngayon, mabilis nilang tabunan. 'Di ba? Na sasabihin, NTFL-CAC, mga ganon. Naghanap sila ng pantabon sa mga issue nila noon. Kasi sila yung nasa pwesto eh. 'Di ba? Minamanipulate nila. Tapos, lahat ng mga critics pinapatumba. Ang iba pinapakulong. Ang iba tinatanggal sa office. Tinatanggalan ng trabaho. Ganon yung mga Duterte noon. Ganon po sila kasakim. 'Di ba? Anyway, sabi pa dito, sa kanilang pag-iisip, marahil ay di palaos ang pangalang Duterte at kailangan nilang ibangon sa pamamagitan ng midterm election. Totoo naman, aminado tayo na hindi palaos yung mga Duterte, pero palubog na. Hindi sila laos, pero palubog na. Yun yung totoo dun. At kapag ang mag-amang Duterte ay niluklok lahat sa Senado, mapapatunayan na mahal pa rin sila ng masang Pinoy. Yan ay kung manalo. Yung 3 demonyo kung tumakbo. Pero ang tanong, yung 3 monyo ba yan ay tatakbo? Kasi feeling ko nang good time lang itong si Duterte, pero nandun pa din yung posibilidad sa sinabi ni Sara Duterte na baka nga tumakbo ang 3 monyo. Posible, 'di ba? Pero hindi ko tinitake as a serious matter yan. Hindi, wala yan. Masisira lang yung kanilang pangalan kasi biruin nyo, buong pamilya nasa Senado na. Sino ba namang tangang gagawa nun? Kundi sila pa lang, kung sakali. 'Di ba? Karamihan sa masang Pinoy ay bumoboto hindi ayon sa issue, kundi sa kasikatan ng kandidato o kung magkano ang ibibigay nito sa kanila ilang araw bago ang botohan. Doon sa part na sinabi niya na bumoboto ang mamamayang Pilipino base sa kasikatan, naku, 100% totoo yan. Tingnan niyo si Padilla, 'di ba? Mama ko nga binoto si Padilla eh. Kasi nung sabi idol niya daw, 'di ba? Ay, naku, ewan ko ba dito kay mama. Anyway, binash ko nga yung mama ko dyan. Pero with respect pa din. Sinabi ko sa kanya, ma, ba't mo yan binoto? Bubo yan. Sabi niya, hayaan mo na. Diba, magaling niyang aktor. Huh? Diba, si mama yung kind of yung typical Filipino voter. Pero hindi niyo nabubusalan ng pera yung mama ko. May nagbibigay ng pera, hindi niya tinatanggap. Kasi yung binoboto niya, yung gusto niya. Which is, gusto niya ng artista. Yun. Di ba? So, ang eleksyon sa Pilipinas ay parang circus. Ang kandidato ay parang clowns o payaso na pinapasayaw o pinapakanta sa entablado. Mas masagwang sumayaw o mas boses palaka ang kandidato, mas malaking tsansa na iboboto siya. Yung mabaho ba yung pangalan, maantot na. Ganun ang ibig sabihin ni Montulfo. Kapag sobrang antot ng pangalan mo, negative or positive man yan na publicity, still publicity pa din yan, guys. So, kung laging nagiging relevant ang pangalan ng mga Duterte despite of the issue ng mga kinakarap nila, may posibilidad pa din naman talaga na manalo. Kasi ang daming botanteng bobo. 'Di ba? Yun yung totoo. Aminin, mga class D, 'di ba? Kaya dapat pagtuunan ng pansin yung education system natin para yung mga Pilipino hindi bobo, 'di ba? Yung mga kabataan na tumutubo hindi bobo. Oh, sabi pa dito, ang exception ay si Harry Roque na sumayaw na parang butete sa entablado
at napaihi pa nga pero hindi na iboto bilang senador noong 2022 election. Naalala ko tuloy yung kalapating mababaang lipad na ibinoto ng Minister of Parliament sa Italy dahil nagkubad siya sa entablado. Nandyan na yung comparison ni Montulfo. At yung Haponesa na bayaran na nanalo bilang miyembro ng Diet Parliamentary noong post-war election sa Japan. Dahil dito ay napakomment si General Douglas MacArthur ng commander ng American Occupying Forces ng Japan. Marami siyang parokyano sa mga botante. Yung punto kasi dito ni Montulfo, kapag tumakbo pa itong mga Duterte despite na mataas yung chances, yung winning chances nila, ang punto ni Montulfo dito, parang niloloko nyo ang taong bayan kasi ang nagiging labas nito, hindi na kayo tumatakbo dahil gusto nyo yung makatulong sa mamamayang Pilipino, magkaroon ng magandang improvement itong ating bayan. Hindi na kayo tumatakbo dahil doon. Tumatakbo kayo dahil sa mga political and hidden agenda nyo. Self-preservation, di ba? Para manatili in the power yung pangalan ninyo. Yun yung punto doon ni Montulfo. Kaya nga sabi niya, ang sabi niya, parang ang kapal naman ng mukha ninyo na paglaruan yung mamamayang Pilipino. Yun. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.